topic po natin ngayon, ito po napakahalaga. Early signs na may sakit sa puso o baka atakihin sa puso ang isang tao. Yan po, linyang-linya ko to bilang internist and cardiologist. Mamaya, papakita natin to mga skin signs. Yan, ng mataas ang cholesterol at possible sakit sa puso balang araw. Around 10 warning signs kasi. Pero basically, explain ko lang katulad nitong picture na to. Kadalasan talaga may nararamdaman dito yan. Sa may dibdib, minsan sa leeg, minsan sa kaliwang kamay. So, merong discomfort sa chest. Pag tatanungin nyo sila, hindi naman nila sasabihin masakit ang dibdib. Sabihin na lang nila parang hindi ako komportable, parang hindi makaburp, hindi malabas yung parang sinisikmura lang ako, parang hindi matunawan. Ganun ang feeling nila. Yan, no? Pero, sakit sa puso na pala yun. Okay? Minsan, lightheaded. Parang matutumba, minsan nahihilo, pinapawisan, minsan hinihingal. So, yung sakit, pwede hanggang dito, madalas sa sikmura, banda rito, pwede rin sa kaliwang kamay, hanggang dito sa leeg. Tapos, yung sakit ng warning signs ng sakit sa puso, usually, ang timing mahalaga. Ibig sabihin ng timing, mga 10 to 15 minutes lang siya. Hindi umabot gaano ng mga 30 minutes. Pag sinabi, 2 oras masakit, baka hindi na sakit sa puso yun. Kasi kung heart attack yun, 30 minutes lang, atake na, serious na. So, pag 2 hours, maghapon masakit, hindi yun sakit sa puso. Pero yung timing ng mga 15 minutes, let's say, umakyat ka 2 palapag, napagod ka, na-stress ka, o sa hapon, hinahapo ka, napagod ka, yun, sumakit ng 15 minutes. Tapos nagpahinga ka, nawala. Yun, possible yun. Lalo na kung yung ikaw mismo, yung pasyente, ay high risk. Anong ibig sabihin kung high risk? Usually, pag mayroong masakit ang dibdib, titingnan mo yung risk factor. Kung babae siya, edad 20, kalimutan mo na, 99% di yan sakit sa puso. Pero kung 50 years old, lalaki, naninigarilyo, mataba, diabetic, matigas ulo, tapos sumasakit konti ang dibdib, takot na tayo agad kasi malaki ang chance na heart disease siya. Kasi nga, overweight, 50s, diba? Nandun na yung risk factors na magbabara. Yan po. Tsaka pag tinanong natin sila kung saan masakit, usually tatanungin ko na, turo nyo, isang daliri. Normally, hindi nila matuturo. Pag naturo nila dito ang sakit, hindi na sakit sa puso, yung sa buto na yon. Baka paghiga niya, naipit niya. Pero pag hindi niya maituro at hindi talaga masakit, parang, sabi niya, parang mabigat o discomfort, pwedeng sakit sa puso. Ito yung mga areas, ayan, kadalasan. Ito yung typical, usual areas ng sakit sa puso. Pwede dito sa may dibdib, pwede medyo mababa, sa may sikmura, hanggang lower jaw, ayan, sa ilalim. Yung iba nga pumupunta sa dentista, kala nila may siraipin. O dito sa left arm. Yan. Yan ang mga possible areas. Pag sa babae, mas hindi obvious yung sakit sa dibdib. Pag sa babae, heart attack in women, medyo iba. Minsan hilo-hilo lang sila. Minsan hingal-hingal lang. Or unusual heartbeat, mabilis yung heartbeat. O hindi matunawan. O pinapawisan. O pagod lang. Bigla lang napagod. Kasi lahat to possible sa puso Bakit pagod? Baka mahina tibok ng puso. Unusual heartbeat, ba't mabilis yung heartbeat? May nararamdaman yung katawan. Minsan, kahit kalimutan natin yung sakit, ibaliwala natin yung katawan natin, alam. Alam ng puso, may diferensya, di ba? Let's say, may infection ka sa katawan, o may infection. Kahit sabihin mo, wala akong lagnat, kaya ko to. Pero yung heartbeat mo, mamaya 110 beats per minute. Mabilis, 100. Normal heartbeat mo, 70 or 80 lang. Bakit bumibilis ang puso? Pwedeng panic attack, nervyos, pero pwedeng may sakit talaga. May either sa puso, o sa tiyan, o may infection, may lagnat. Yan. So, ito yung 10 early signs ng heart disease. Ito yung typical. Ulitin natin, Doc Lisa, para malinaw sa kanila. Chest discomfort, yan, di ba? Hindi talaga masakit, parang hindi komportable ang pakiramdam. Nasusuka, indigestion, kala mo sinisikmura. O, pwedeng sinisikmura talaga, pwedeng may heartburn, or pwedeng may sakit sa puso, yan.
Yung sakit, pumupunta sa kaliwang kamay. Possible din yan. Ubo ng ubo. Lalo na pag uubo, yung may plema na kulay white. Kung may kulay white na plema, possible din yan. Ayan, pag frothy. Pinapawisan. Yan, pinapawisan. Mataas yung sympathetic nervous system niya. Manas. Tulad ng sinabi ko, pag manas, pwede sa puso, sa liver, o sa kidney. Yan, no, mahina, heart failure. Ito, irregular heartbeat. Yan, no, nagloloko. Ibig sabihin, hindi na regular yung tibok. Mabilis na, hindi pa regular. Sakit sa leeg o lower jaw. Shortness of breath. Yan, no, hirap huminga. Ito, parang mahihilo, parang matutumba. Okay? Yan ang 10 possible signs. Ito lang, ina-explain lang. Na-explain lang, Doc Lisa, kung bakit nagkakaganon. So, pag hinihingal, baka kulang yung pumping ng puso. Pag biglang nahihilo, baka minsan yung tibok humihinto, bumibilis. Kaya, pag nagloloko kasi yung tibok ng puso, minsan alam mo yan eh. Di ba? Parang hindi lang mabilis, o biglang tumalon, o ma-feel mo pag nag-skip beats, parang na-feel mo yung dugo, pumasok, nawala. Pag mga 10 seconds, walang tibok, di ano na yan. Mahihilo ka na, magko-collapse ka na. Didilim na yung paningin mo. First aid dyan, higa. Higa, deep breathing, relax lang. Kasi, let's say may sakit ka na nga sa puso o ibang sakit, sa tiyan o sa puso, dagdagan mo pa ng nervyos. Yung nervyos mo, lalo magpapabilis sa puso. Lalong sisikip yung daloy ng dugo. Lalong tutuloy yung heart attack. O kung stroke man, baka tutuloy yung stroke. Kaya nga, kahit anong sakit, deep breathing, relax, higa lang, unti-unti, tapos magpapa-check up tayo. Yan. Sweating, biglang pinapawisan ng malapot. Diba? Pag, diba, naturo ko na sa inyo, dalawang klaseng pawis. May pawis na nang jogging ka, hindi siya malapot na pawis. Merong pawis ng sakit, pawis ng heart attack, malapot yan. Ibang klaseng sweat ang medyo may fats yung sa sweat mo yan. May dagdag ding mga symptoms ito, memory loss kung laging barado sa utak. Erectile dysfunction, mahina sa pagtatalik ang lalaki kasi ang ari ng lalaki, artery din siya eh. Kaya siya tumitigas kasi maganda yung daloy dapat ng dugo. So kung diabetic, high blood, o malakas manigarilyo, magbabara din yan. Pag nagbara yan, pag nagbara din, so hihina din. So kung ano man yung ugat sa ari, ugat sa puso, ugat sa utak, halos pare-parehong mga ugat yan. So pag nagbara sa puso, expect mo may bara din sa ibang parts ng katawan. Kaya nagiging sign. Ito, nakakakita kayo ng ganito. Tingnan niyo yung mata, oh. May cholesterol yan, no? Pakita mo, Doc Lisa. Very yellow. Santelasma yan. Mataas cholesterol niya. Lumabas na nga sa balat yung taba. Okay? Minsan, lumalabas din yan sa likod, eh. Parang butlig-butlig, pero kulay yellow. Di ba? Ang taba, yellow. Meron din naman yung taba nandito sa mata, oh. Taba rin to. High cholesterol. Doc Lisa, focus, please. Arcosenilis. Ayan, para makita nila. Arcosenilis. Dapat, pag senior citizen, common na may ganito. Pero kung wala ka pang senior yan, no, nabilog na lahat to, pwedeng mataas cholesterol mo. Ito pa, isang sign. Ito, tunay ito, earlobe crease. Napansin to ng mga doctors na pag may earlobe crease, ito nga hindi tuloy yung crease eh. Pag may linya ka dito, minsan dito sa taas o dito sa baba, mas mataas ang risk na nagkakaroon ng sakit sa puso. Ang explanation hindi ganun ka-klaro, pero ayon sa ibang mga teorya na parang nagkukulang ba ng fats o yung laman nila humihina dito pag tumatanda, kaya nagkakakulubot, nagkakalinya. Pati yung ugat natin sa puso, ganun din. Nagkakaproblema din, sumasabay sa old age. Kaya nagkaka-earlobe crease. Higher risk lang to, ng cholesterol, sakit sa puso. Hindi 100%. Ito, clubbing. Baka nakakita kayo, may blue baby. Pag sa bata nyo nakita yung clubbing, ganito itsura, kakaiba yung mga daliri niya. Ibig sabihin, blue baby siya, kulay blue. Oh. Ganito po, chinecheck eh. Ayan, oh. Dapat, pag ginanya natin daliri natin, o gawin ninyo, kailangan may butas. Ayan, Doc Lisa, pakita mo yung butas.
Yan. Pag nawalan ng butas, ibig sabihin, makapal dito, clubbing yon. Yan o. Ito normal, may butas. Pinakita ko sa inyo. Ito hindi normal, dumikit to. Ang kapal ng balat ng laman. Parang to ang kapal dito. Bakit kumakapal? Kumakapal ito sa nail bed kasi kulang sa oxygen. Kulang ang oxygen ng kamay kasi nga blue baby eh. Abnormal. May butas yung puso, hindi maganda yung ikot ng oxygen, non-oxygenated blood, kaya hindi maganda. Yung dugo na dapat na-oxygen ng baga, hindi na na-oxygen ng baga, ikot na agad. Kaya kulang ang dugo. Mababa pulse oximeter nila, wala pang 90 yan. So, kulang oxygen ng kamay, kumakapal siya. Kaya nagka-clubbing. So, pag bata, blue baby, congenital heart disease. Pero kung matanda, may clubbing, pwedeng mga COPD, smoker, emphysema, pwede rin mag-clubbing. Ayan, o. Okay? Pero hindi porke wala kang clubbing, wala ka na sakit. Marami pa tayo ibang signs. Papacheck mo blood pressure, blood sugar. Tsaka yung lahi. Importante yung lahi. Kung ang magulang mo namatay at 50 years old, atake sa puso o stroke, eh high risk ka. Pero kung ang magulang mo umabot ng 85 years old, 90 years old, malakas pa, o maganda lahi mo. So maganda pinamana sa'yo, di ba? So, kung maaga namatay magulang, bad genes pinasa sa'yo. Kung mataas cholesterol nila, bad genes din napapasa sa anak. Sana pera na lang pinamana sa atin, di ba? Hindi na yung bad genes. So, 8 steps, makaiwas sa sakit sa puso. Healthy diet, very important. Timbang, magpapakataba. Physical activity tayo pag medyo may edad, lakad na lang ha. Kahit 5,000 steps, pwede na. Hirap ng 10,000 steps a day. May mga tracker, may mga app sa cellphone. 5,000 steps, pwede na. Blood sugar, dapat controlled with exercise. Blood pressure, dapat controlled ha. Inumin lang yung gamot sa high blood, diabetes, kung hindi na makontrol. Tigil sigarilyo, tigil alak, at ito, positive lang. Kasi ang stressful work, nakaka-add sa sakit sa puso. Yung mga lawyers, usually, lawyers, stressful ang work nila. So, other natural ways, sabi ko, an apple a day keeps the doctor away. Ito mga healthy nuts, saging, paborito ko, papaya, pipino, gulay, lahat po to. So, mas gusto natin nga, mas natural yung remedy kaysa sa mas ano. Ano daw gagawin pag yung mga nararamdaman? Papacheck tayo agad. Okay? So, oras na meron kayong ganitong sintomas, walang choice, thanks sa tanong, pupunta tayo sa cardiologist. Mas gusto ko sana, kung walang cardiologist, sa internist pwede na rin. Tapos, basically, kailangan isang ECG, tsaka isang 2D echo. Dalawa papagawa. ECG kasi, 50% sure lang siya. Hindi porke normal ECG mo, magha-hallelujah ka na, wala ka na sakit sa puso. Hindi po. Ang ECG, pag normal, hindi ka pa sure kung okay ka. Ang ECG, pag abnormal, sure ka may sakit sa puso. Kaya pag may ECG na abnormal na, kasi bago mag-abnormal yung ECG, yan linya ko magbasa ng ECG. Bago maging abnormal yan, malaki na baray. Pag konti pa lang bara, minsan normal pa lang. Tsaka minsan, papatakbuhin mo muna. May treadmill stress test, di ba? So, tatakbo muna sila, may ECG. Habang pinapagod yung puso, doon lalabas yung abnormal. 2D echo may tulong din. Makikita sa 2D echo, around 2,000 siguro sa maliit na laboratory, 4,000 sa malalaking hospital. Mahal na ngayon yung echo. Makikita kung lumalaki ang puso, kung mahina ang puso, at kung kumakapal ang puso. So, 2D echo, ECG, blood test, basic, yun talaga kailangan natin, libreng check-up. Pag nakita ano diferensya, doon magiging almost sure na tayo kung may sakit sa puso ka o wala. Pero initially, ito muna, early warning signs. Tsaka tingnan nyo na rin, kung high blood ka, gamutin nyo na yung high blood. Kung diabetes ka, lalo na kung may edad, mas maganda early. Diba? Kasi hindi natin masabi, matsambahan. Nababalita, diba? Ang daming mga kabataan, mga runner, takbo ng takbo, marathon, athletic, tapos bagsak, patay. Teenager, patay. 20s, namamatay. Minsan, may athlete's heart din. May athlete's heart. Ibig sabihin, sa sobrang exercise, kumakapal yung puso,
sana na 2D echo siya para mas nag-ingat. Kasi bata o matanda, pwede rin magkasakit ngayon. Okay? Sana po nakatulong tong video. May tips pa ako konti sa heart failure. Ito. Heart failure, mahina ang puso eh. Oo. Hindi lang bara, yung lumala na, humina na siya. So, pag heart failure, talagang hingal ka na. Ito, yan o. Malas na to. Oo. Heart failure to. Pag sakit sa puso, kasi minsan hindi maabot sa heart failure. Yan o. Yung plema may puti na o. Ihi ng ihi. Paano? Nag-iipon na yung tubig eh. Tapos, paghiga mo sa gabi, yung manas bumabalik sa puso bago napapayin. Ito mga weak signs of heart failure. Okay? Salamat po. Thank you sa panonood. Share po natin sa mga may sakit sa puso.